So mga tropa, good morning, no? Lunes ngayon, wala tayong pasok, naka-training lang. So, nangako ako sa asawa ko ng food trip ngayon. Hindi ko naman inaakala na uulan, no? So, nakapangako na tayo, di wala na. Sige na tayo, bumili ako ng squid balls, yan, no? May Kenny sa Asian store, tsaka itong assorted na mga fishball ng Korea. Yan, sa Asian store ko nabili. Plus, ewan ko kung masarap to. Nakita ko sa Google, parang masarap eh. Indian French fries, masala. Sana masarap. Kasi pag hindi, dali. Food color. Yan, gagawa tayo ng kwek-kwek mamaya. Tapos syempre, ang pinaka-importante sa lahat, yung vitamin D ni baby. Ayan. Kasi yung nabili ko doon, mabilis pumatak. Nadodoble daw yung patak, sabi ng asawa ko. Kaya bumili akong bago. So yun, babalik na tayo. And kain. Then gagawa tayo mamaya ng mga food trip kasi sarap kumain pag ganitong malamig. Trip tayo sa malamig na panahon. Yan, bali ngayong linggo medyo chill ako kasi hindi na ako on call, so wala na akong pinapangamba na baka may biglang tumawag na customer. Yung cycle ng on call sa amin every 3 weeks kasi 3 kami. So yung kasama ko ngayon na si Ashley, then next week si Patrick, then babalik uli sa akin. Ganun lang yung cycle, paulit-ulit lang. Tapos ngayong linggo, isa lang schedule ko, Thursday lang sa Prince Edward. The rest, training at vacation ako ng 2 days kasi check up ng asawa ko sa Wednesday. At sa Tuesday naman, yung anak ko naman, iyak na naman yun kasi vaccine. Iyak na naman yun for sure. No, ganun lang tong trabaho ko, no. Kagandahan sa on-call kapag walang tumawag, may 250 ka pa rin additional sa linggo na yun. 250 CAD. And kung may tumawag, additional bayad. Depende kung gaano katagal mo siya ginawa. Minimum na sinisingil namin sa customer is 3 hours. Kung natapos mo ng 1 oras, sisingilin pa rin namin sila ng 3 hours kasi yun yung minimum ng on-call namin. Yun yung charge namin. And ako, ayoko ng on-call, no? Kasi normally mahirap yung mga pinapaayos. Nagtatanong ako palagi sa mga kasama ko kasi nga 6 months pa lang ako. Mga pinapagawa sa akin, mahirap eh. Kaya hanggat maaari ako ng on-call. Kung pwede lang nila ako tanggalin dun sa rotation, kanila na yung on-call na bayad eh. Mas pipiliin ko sigurong wala akong on-call. Gaya nakaraan, tumawag linggo. Tapos hapon na, yung padilim na. Yung mga ayokong on-call eh. Yung pag-uwi mo, matik, gabi na. Extra pay nga, pero hindi worth it. Yan, ngayon chill tayo ngayong linggo at next week.
Kita ko yung schedule ng mga kasama ko eh. Meron din silang tag-2 araw na training. Sa bahay ka lang nun, ganun. Ito, ganito, sa bahay lang. Kaya hindi ako naka-uniform. Pero na lang kung may iutos sa akin yung coordinator. Minsan inuutusan nila ako benta ng baterya. Kasi yung mga pinapalitan namin baterya sa mga fire panel, galing fire panel pala, tapon na yon. Pero imbis na itapon, ang ginagawa namin, binibenta namin siya sa junk shop. May junk shop dito na bumibili ng sirang baterya or lumang baterya. Kinikilo siya. Siguro may tinatanggal silang bakal sa loob nun. Hindi ko alam kung ano. So one time nautusan ako na magbenta nun, no. Tapos sa end of the year, paghahatian namin yung kinita. Nung nakaraan, naka 153 ako eh. Na napagbentahan. Okay din, extra money, di ba? Extra money nga ni. Pero yung fire extinguisher yun, yung mga pinapalitan namin nun, hindi siya nabibenta. Parang kami pa yung nagbabayad dun sa kumukolekta nun eh. Kasi nga may chemical yun sa loob. So mayroon siyang proper disposal. Same din naman sa battery, no? Kung ipapakolect namin siya, mayroon siyang proper disposal. Kami pa yung magbabayad. So maganda yung naisip namin na actually, hindi naman, ang nakaisip nun yung umalis na dito na tech, yung 22 years, si Rob. Siya yung nakaisip nun na ibenta yon. And from that point hanggang ngayon, ganun na yung nakaugalian namin, binibenta na namin yung mga sirang baterya. Kesa kami pa yung magbayad sa magkokolekta nun. Ito ginagamit namin tong van. Iniloload namin dyan. Then naka-crates. Sasampayin doon sa malaking timbangan. Ayun, nagiging pera pa. Ewan ko kung magkano yung makukolekta ko ngayong December. Kasi pagpapartehan namin ngayong December yun eh. Extra money din, no? Pati yung mga nakukolekta kong points sa pagpapagas nito, extra money din yun kasi napapagas ko siya sa personal vehicle ko eh. Kaya okay din talaga. Tapos ito, nagagamit ko siya sa pang-araw-araw na grocery. Okay lang sa management, okay lang sa boss ko na ganito yung ginagawa ko dito. Ginagawa ko siyang parang sarili ko ng sasakyan. Pinambibili ko sa mga groceries, pang work. Basta hindi naman ako lumalayo, pwede ko siya gamitin. Kasi naka GPS track to eh, kaya hindi ko pa rin pwede ilayo. Tsaka magtataka sila, di ba? Wala naman akong schedule, tas nagpapagas ako. Mga dahon, no? Nakakalbo na. Lapit na sa bahay. Ganito lang kami kalapit sa mga pamilihan. Lapit din kami sa highway. Kaya okay yung location namin eh. Hildegard. Pagkaliwa dito sa Hildegard, lapit na. Sama yung panahon ngayon eh. Dapat pala may sabaw din kami, no?
Kaya na, nagsopas na kami noong nakaraan eh. Hindi pwede uli magsopas. Mauumay na. Yan, nakakalbo na yung mga ano namin dito. Dahon kasi pa winter na eh. Lumalamig na nga, nag-heater na nga kami ngayon sa bahay eh. Sarap na matulog. Malapit na tayo sa bahay. Mga tao sa bahay lang rin kasi mauulan eh. Bad weather. Tuwan-tuwa na naman yung anak ko nito. Sarap matulog. Okay, dito na tayo. Yan yung bahay namin, yung merong mascot. Takpan na yung camera. Okay, dito na tayo guys. Tropa, dito na tayo. Lunch time na, no? Alas 12 na. Tapos maya maya mga alas 2 siguro. Food tripin na namin to. Ayun lang. Dito na lang, no? Next time ulit. Paalam. Ito na lahat nagawa kong food trip guys. Oh. Mga tropa, ito yung french fries. Masala flavor. Tapos kwek-kwek na malaki. Manong sauce. Tapos assorted na fish ball, squid ball. Tapos may hotdog pa dyan. Oh. Ayan ang food trip namin ng asawa ko. Next time ulit.